Noong Lunes, sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA na gusto niyang ipatanggal itong systems loss charges sa mga electric bill. Hindi nga naman kasalanan ng consumer itong systems losses, kaya hindi naman daw tama na ang consumer din ang nagbabayad nito. Itong isa sa mga matinding pinalakpakan sa SONA, lalo't ang mahal nga naman talaga ng kuryente dito sa Pilipinas. Kaya simplihan po natin ang usapin nitong systems loss charges sa inyong electric bill para mas madaling maintindihan. Ihalimbawa po natin ang Meralco bill. Ipaalala ko lamang po sa inyo ang TV5 po, sister company ng Meralco. Ngayon, sa pangkaraniwang bill ng Meralco, ito po ang mga kasama ang systems loss charge. Pumapatak ng mga 5 to 5.5% ng kabuuang electric bill, yung typical ng Meralco. Ito pong pinakamalaki, nasa 64%. Siyempre, yan po ang generation charge. Sunod ang distribution charge at yung government taxes. Okay, ano yung systems loss charge na yan at bakit po siya kontrobersyal? Sa basics po muna tayo. Hindi po lahat ng systems loss charges ay dahil sa mga jumper cable at mga illegal na koneksyon. Meron pong dalawang uri ng systems charges or systems losses. Andyan po yung technical at yung non-technical losses. Ang tinatawag pong technical systems loss ay ang kuryenteng nawawala bilang bahagi po ng normal na transmission at distribution ng kuryente. Habang dumadaloy kasi ang kuryente sa kable, umiinit po ito at talagang nababawasan yung kuryente. Dahil po yan sa resistance ng kable o kaya ng transformer at iba pang mga equipment. Mas kapansin-pansin po ito pag mas mahaba ang dinadaluyang kable. Dahil po dyan, madalas tinuturing itong bahagi ng cost of delivering electricity ng mga power distributors. At dahil din po dyan, sa karamihan ng mga bansa sa buong mundo, itong technical systems loss ay kinakarga sa mga electric bill. Pero, gaya nga ng sabi natin, dalawang klase po yung systems losses. Doon naman tayo sa pangalawa at yung mas kontrobersyal. Ang non-technical systems loss ay yung kuryenteng nawawala dahil po sa mga jumper cables, illegal connections, o kaya pagtamper ng mga metro. Ito po yung mas kontrobersyal dahil wala naman talaga tayong kinalaman dyan. Sa ibang bansa, kadalasan po ay hindi ito nakakarga sa mga electric bill liban sa ilang developing countries gaya nga po ng Pilipinas at ng India. Ngayon, ang tanong, sa pagitan po ng technical at non-technical losses, ano ang mas malaking porsyento? Sa tansya mismo ng Energy Regulatory Commission o ERC, ang typical na Meralco bill ay merong kabuuang systems loss charge na nasa 5.5%. Combined na po yung dalawang yun. Sa batas kasi nakakap ang pwedeng singilin ng mga power distributors na systems losses. At dun po sa 5.5% na yan, karamihan or 4.5% ng bill ay dahil sa tinatawag na technical systems losses. At yun namang nakakargang lugi dahil po sa mga jumper cables at mga illegal connections, nasa 1% po ng ating Meralco bill. At ito pa ang isang dagdag na issue. Iba po ang sitwasyon sa kanayunan kumpara sa mga urban centers dahil mas mataas ang kanilang systems losses. Dahil mas magkakalayo yung mga bahay, mas malaki ang nawawalang kuryente sa mga technical losses. Ito pa, mas mahirap o mas delikadong hanapin yung mga illegal na koneksyon sa ilang lugar dahil liblib ang mga ito at maring may armado. Kaya sadyang mas mataas din ang mga non-technical losses. At yan po ang ilan sa mga issue na kailangan pag-usapan at pagdesisyonan ng mga otoridad. Ano ang gagawin dyan sa dalawang uri ng systems loss charges? Pareho ba silang aakuin ng mga power distributors o isa lamang sa kanila? At kung sakali, kaya ba silang i-absorb ng mga kooperatiba, lalo na sa mga probinsya? Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.